Our topic yesterday was about Sabbath. And many are blessed. Just recently, just last Sabbath, may nabaptize po tayo na Baptist pastor sa Chicago dahil nanonood po siya ng Lifting Christ. See? Just as you have received Christ, Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Nung bang nabautismuhan kayo, ganon pa rin po ba yung init at alab ng inyo pong pananampalataya at pagbabasa ng Biblia? O medyo iba na po ngayon, confident na kayo masyado kahit hindi kayo magbasa ng Biblia. Kaya nyo mag-canvas. Kaya nyo pumunta sa mga tao. Ganon na po ba mga po? Are we overconfident? Sabi niya, rooted and built up in Christ. Baka wala na po si Kristo sa pundasyon ng inyong mga paa. Baka lumalakad na po kayo mag-isa na wala sa ang Panginoon sa Kristo. Strengthened in the faith as you were taught, kung paano kayong tinuruan noon, overflowing with thankfulness, overflowing with gratitude. Are you still canvassing out of gratitude, or are you canvassing out of compulsion? Are you just compelled, mga kapatid? Kayo po ba ay nagka-canvas out of gratitude? Are you still thankful? Are you still founded and rooted in Jesus Christ? Or wala na po yung ugat? Pinipilit na natin magbunga, pero wala na pong ugat. So, tatlo po ang ugat ng pagiging Kristiyano. Tanggalin mo ang isa, hindi ka na Kristiyano. Number one is your prayer. Do you still devote time in prayer? I mean, special time na walang ibang do you still devote your time in prayer? And not only prayer, audible prayer. Na talagang naririnig mo pati yung sarili mo. Pray. Pangalawa, do you still seriously study the Bible? Ito po yung naging objective ko kung bakit may Lifting Christ. Kasi ang sabi ni Ellen White, kung magbabasa lang ang mga tao ng Bible, hindi na nila kailangan ng Ellen White. Pero dahil hindi na sila nagbabasa ng Bible, kaya kailangan magbasa ng Ellen White. Kasi para ibalik tayo sa Bible. Pangatlo, are we still canvassing? Are we still witnessing? O nagbebenta na lang tayo ng libro? Pagka nagbebenta ng libro, Pastor Jackson, hindi na ho canvasser ang tawag dyan. Ay, hindi na ho literature evangelist ang tawag dyan. Ang tawag dyan, mga kapatid, pahinante na lang. You are an agent. Might as well, punta na po kayo sa iba, kasi mas malaki po kikitain nyo doon. Pagka pera-pera na lang, mga kapatid, ang kalakaran dito, isang araw, iiwanan mo na rin ang canvassing work. If it's not anymore ministry, if it is already a livelihood, then you would not find meaning and joy in the work. That's why these three ought to be seriously revived. Prayer, study of the Bible, serious study of the Bible, and witnessing. 4 na taon na po akong gumigising ng alas 5 ng madaling araw, mga kapatid, just to explain the Bible chapter by chapter. And until now, I still have that passion, mga kapatid. Kulang pa rin kasi nakikita ko, just recently, itong Sabado lang na to, may nabautismo ang Baptist, tapos may naaakay na siyang isa pang Baptist pastor dito sa Pilipinas. At siya nag-aral sa CCF, Baptist, yun siya. Nag-aral din siya doon, and marami siyang naaakay. And I'm very excited. Let's learn from the cedar tree of Lebanon. The Christian as a cedar, sabi ni Ellen White. The Christian is likened to a cedar of Lebanon. I have read that this tree does more. By the way, ngayong 3:30, magdi-devotional po ako sa mga papunta ng Israel, just to give them a little, sabi natin, heads up of what is going to happen in Israel by 3:30. So Lebanon is just near Israel. It seems strong roots. Sabi niya, it sends strong roots deep down into the earth and strikes down farther and still farther in search of a still stronger hold. Alam niyo, kapatid, pag nagka-canvassing work kami, we devote as much as 2 to 3 hours of studying the Bible, reflecting upon the Word of God. Saka pa lang po sila lalabas. You know? Why?
because it is important that we are rooted in the scripture. Huwag po kayong basta na lang magkakandas mga kapatid na wala po kayong gasolina. Amen? And in fierce blast of the tempest, pag dumating po kasi ang sampal at pag ininsulto kayo ng mga tao, mawawalan kayo ng dahilan. Sasabihin nyo, all is in vain. Wala rin kabuluhan itong pagkakandas ko. Nagpapainit pa ako, 50 degrees Celsius. Para sa alin? Para insultuhin ako ng mga tao. Then you have not taken root in Christ. Hindi mo nakita yung krus ng Kalbaryo. And in the fierce blast of the tempest, it stands firm, held by its network cables beneath. So the Christians strike root deep into Christ. Kailangan maugatan tayo kasi hindi tayo maugatan mga kapatid. If we are not rooted, we will be uprooted, Brother Nathan. Tandaan niyo mga kapatid. Kung meron ng quotable kayo na gusto mong ilagay ngayon sa Instagram, galing kay Pastor Bright, if you are not rooted, you will easily be uprooted. Ayan, mga Instagrammable yan. He has faith in his Redeemer. Kailangan matibay ang pananampalataya mo sa iyong tagapagligtas. He knows in whom he believes. Si Mrs. White, bago siya namatay, ang last word na narinig sa kanya, I know whom I believeth. He is fully persuaded that Jesus is the Son of God and the Savior of sinners. The roots of faith strike deep down. Genuine Christians, like the cedar Lebanon, do not grow in the soft surface soil, but are rooted in God, riveted in the clefts of the mountain. Usually mga kapatid, ang cedar of Lebanon ay nasa mga clefts of the mountain. Sorry, wala akong picture. Alam ko meron akong nilagay na picture. Pero usually, nasa mga clefts of the mountain siya mga kapatid. Kahit gusto mo niyang tumulo sa mga batukan, tapos gagawa siya ng mga roots deep down para hindi siya maano. So, mga kapatid, Dubai is a city on a sand. Pero bakit siya nakakatayo? Bakit siya kayang tumayo mga kapatid? Kasi hinahanap nila yung rock bottom. Pag naabot nila yung adobe at saka yung matibay na rock, saka pa lang sila magtatayo. So, karamihan sa Dubai mga kapatid ay talagang gagastos sila para makarating sa kailaliman. Mga kapatid, gumagastos po ba tayo ng pera para makarating tayo sa root ng study ng Bible? O superficial lang lagi ang pagbabasa natin ng Bible. 3 minutes. Tapos, alis na. 3 minutes. Kaya mga kapatid, 3 minutes lang din yung kapangyarihan niya para i-sustain tayo sa gawain. Parang nagpagasolina ka, ano? Ini-expect mo dun sa gasolina ng kapatak lang. Minsan nagjo-joke yung pinsan ko, sabi niya, masyado ka ng, masyado ka ng matamis yung mga kinakain mo, konti lang kunin mo dyan. Kukuha siya, gano'n dyan. Ayan, okay na. Okay na. Yun lang mga kapatid, momo lang kinakain natin, paano tayo lalakas? Hindi tayo lalakas mga kapatid sa momo lang. We really have to be rooted in the scriptures. And I know that may mga Bible study kayo, may mga devotional, ang mga canvassers, I have heard from different missions that you have, and you need that. Okay? At kung wala, hindi kayo, you can wake up in the morning habang nagluluto, habang naliligo, habang you can listen to Lifting Christ at least. Quality, hindi ka nakukonsensyang, ano ba to? Parang wala na akong time sa Panginoon. At least kahit naghuhugas, nagluluto, ay pwede pa rin makinig sa salita ng Diyos. Fresh mga kapatid, hindi po ito refrigerated. Fresh. The Word of God is plain in itself, sabi ng Great Controversy. And if there appear any obscurity in one place, the Holy Ghost, which is never contrary to Himself, explains the same more clearly in other places. So, kung sa tingin mo, hindi ko maintindihan, Pastor, yung Bible, kaya naboboring na ako mag-aral ng Bible kasi hindi ko maintindihan. No. Maniwala ka, the Holy Spirit ay patatagpuin ka ng isa pang verse somewhere else in the Bible para maintindihan mo siya. The Bible can explain itself even without Pastor Brian Tolentino. In fact, Pastor Brian, pag gising ko na umaga, I don't read my Bible. Hindi ko siya binabasa ng ahead of time. I just read it there and there para sabihin sa mga tao na the Holy Spirit can inspire you even there. Diyan mismo sa pagbabasa mo ng Biblia,
And then doon na ako nag-explore. I let the Holy Spirit speak to my heart, to my mind. And then, ma-explain ko siya. Eh ngayon, 16 books na lang ang tatapusin namin sa buong Bible. Tapos na namin ang 66 books of the Bible after 4 years ng pagbabasa. And I'm excited that this is the greatest accomplishment I have ever done in my life. To study the Bible so deeply and finding the root, which is Jesus, who is Jesus Christ. So there can be no doubt but unto such an obstinately remain ignorant. So mga kapatid, hindi po natin kailangan maging talamak na ignorant. Amen. Ano lamang ang kailangan nating tandaan? Kagaya ng first vision ni Ellen White. Tandaan natin mga kapatid, if they kept their eyes fixed on Jesus, who was just before them, leading them to the city, they were safe. The only safety we have is to find Jesus, to fix our eyes upon Jesus. Naalala niyo mga kapatid yung famous na salita ni William Miller, I have fixed my mind on another time. Amen. Oo, hindi dumating ang Panginoon, pero nakafix na naman ang kanyang isip sa isa pang oras na mamimit niya ang ating Panginoon sa Kristo. Sa isa pang oras na mamimit niya ulit ang ating Panginoon sa Kristo. Bagaman hindi dumating ang Panginoon, hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyang darating din ang Panginoon. Bagaman nagluluwa, hintay mo, sapagkat siya'y walang pagsalang darating. Now, bakit po may spirit of prophecy? Ba't ibinigay ng Panginoon ng spirit of prophecy? Ba't nagkaroon ng visions? Si Ellen White, 2,000 visions. All in all. Sabi, little heed is given to the Bible. Ito ang dahilan, Brother Jackson, bakit si Pastor Bray hindi spirit of prophecy ang dinidiscuss kada umaga? Kasi hindi po yun ang counsel ni Ellen White. Ellen White never counseled to read her writings more than the Bible. No. And besides, wala pa akong narinig kay Ellen White na sabi niya, Ellen White said. Never niyang sinabing, Ellen White said. I said, sinabi ko na sa inyo. No. Lagi niya sinasabi, the scripture save. Little heed is given to the Bible. And the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. Bakit gustong-gusto natin ang sulat ni Ellen White? Kasi contemporary siya. Contemporary, ibig sabihin, 18th century lang, 19th century lang siya. Samantalang ang Bible, merong 2,000 years na gap na hindi natin maintindihan. Pero dahil sa mga sulat ni Ellen White, ibinabalik tayo doon sa gap na yun. Siya yung nag-bridge between the gap kasi siya yung contemporary at yung pagkakaunawa niya ng Biblia ay malapit-lapit sa ating panahon ngayon. Amen? So exalt the precious word before you today. Iangat natin ang Biblia. Hindi lamang si Kristo inaangat natin, mga kapatid. Pag inangat natin ang Biblia, aangat din si Kristo. Do not repeat what I have said. Mga kapatid, wag po si Ellen White ang laging kinukot natin. Balik tayo sa Bible. Amen? Balik tayo sa Bible. Hindi ginusto ni Ellen White na i-quote natin siya. Sabi niya, quote the Bible. Find out what the Lord of Israel says. And then do what he commanded. It doesn't mean, mga kapatid, na walang message ang Panginoon kay Ellen White. May message ang Panginoon kay Ellen White. At ang message ng Panginoon kay Ellen White, bumalik sa Biblia. Lahat po ng source ng mga kaalaman ni Ellen White, lahat ng mga prinsipyong ginagamit ni Ellen White came from the Bible. Mga kapatid, this is it. Every page ng sulat ni Ellen White, an average of 4 verses from the Bible is given. What does it mean? Ibig sabihin, mga kapatid, pag nagbasa tayo ng spirit of prophecy, hindi po pwedeng hindi tayo magbasa ng Biblia. At Bible pa rin yun. Kahit hindi mo alam na nasa Bible, galing sa Bible yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, para ka na rin nagbasa ng Biblia pag nagbasa ka ng sulat ni Ellen White. Hanggang sa pakiramdam mo, kulang ako, mga kapatid, ramdam na ramdam ko. Kulang ang sulat ni Ellen White. Kulang. Pero pag pumunta ako sa Bible, I am satisfied. I am satisfied. Bakit? Saan ba ang mas maganda? Yung uminom ka mula sa bukal o uminom ka mula doon sa mga kanal-kanal na lang? No. Dumiretso ka sa bukal. At ang bukal, mga kapatid,
ay si Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung kay Ellen White ay second hand na lang yung mga kapatid. Kumuha tayo mismo sa first hand kung saan si Ellen White kumuha, kung saan yung source ng kanyang pinagkuhanan. Bago siya mamatay, mga kapatid, in fact, nang siya ay nagsalita sa huling JAR conference session, mga kapatid, umupo na siya pagkatapos ng magsalita. Tumayo ulit siya, tapos kinuha niya ang Biblia. Tapos sabi niya, I recommend to you, dear reader, the Word of God as the rule of your faith and practice. By that Word, we are to be judged. God has, in that Word, promised to give visions in the last days. See? Sabi niya, not for a new rule of faith, but for the comfort of His people and to correct those who err from the Bible truth. See? So, mga kapatid, diyan ang nagpapakita na may mga visions in the last days na totoong meron talagang Biblia. Meron talagang gift of prophecy in the last days. Sabi niya sa Christ Object Lesson, page 39, Christ pointed to the scriptures as the unquestionable authority. Never po sinabi ni Ellen White na siya po ay unquestionable authority, pero sabi niya, the Bible has an unquestionable authority and we should do the same. Amen? Huwag po natin questionin ang Biblia dahil yan po ang ibinigay na biyaya ng Panginoon para sa atin. Lift him up. 111. There is nothing more calculated to strengthen the intellect. Wala nang mas makapagpapatalino pa. Hindi po, mga kapatid, yung mga hindi po yung mga games. Hindi po yung mga news. Hindi po ang kung ano-ano, mga kapatid. No other book is so potent to elevate the thoughts, to give vigor to the faculties as the broad, ennobling truths of the Bible. Broad, mga kapatid. Napakalawak, napakahalaga. Grabe. Naalala ko nung in-invite niyo ako, Sir Nathan, sa Health and Home celebration yung last time, na kinote ko ang Bible. At may mga nakaabot ng 500 sa kanila pong pagkakanvas ng Health and Home. Pero hinamon ko sila, sabi sa Biblia sa Joshua, mga kapatid, na one person will chase 1,000. At na-prove yan, mga kapatid, sa buhay ni Samson. Mga kapatid, pangalangang ginamit niya, pinagpapatay niya 1,000. So mga kapatid, nothing. Anong imposible, mga kapatid, na maka-1,000 tayo ng health and home? Anong imposible maka-1,000 tayo ng messages young people? O ng diet book? O ng water, kung magde-devote ka talaga sa healing wonders of water? O charcoal? Wala, mga kapatid. Pero ang salita ng Diyos, ewan ko kung may ma-inspire dito. How I hope, mga kapatid, na may isang araw may pupunta sa akin, Pastor, salamat po sa verse na binigay niyo sa akin. Hanapin niyo na lang sa Bible at one person will chase 1,000. Pakihanap mo na lang Jackson and then pakilagay sa comment section para makita nila kung saan yun. At saka yung kay Samson, Samson na pinatay niya. Pero ang point natin dito, pag inilagay natin sa isip natin yan, kaya kong 1,000. Kaya ko 1,000. Kaya ko kasi pinangako ng Panginoon. Tutok din ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, kahit yung 1,000 beses ng temptation, kakayanin natin, mga kapatid. We will be overcomers, victorious, overcoming all besetting sin. If God's word were studied as it should be, men would have breadth of mind. Breadth, mga kapatid, lawak ng isip. Hindi makikitid ng mga isip, mga kapatid. A nobility of character. Nobility of character. Ayan, Deuteronomy 32:30. Okay? That is rarely seen in these times. Grabe. Kailangan lang po talaga natin ng Biblia para maiba po ang pagkatao natin. The time devoted to study of God's Word and to prayer will bring 100-fold in return, mga kapatid. Ang problema, kala mo, kaya ko yan. Tagal ko na nagkakanvas, tagal ko ng credential, 30 years na ako. Kahit di na ako magbasa ng Biblia. Kahit konti na lang ang panalangin, pwede na yan.
Pag-believe ka na sa sarili mo mga kapatid, diyan ipapakita ng Panginoon. Tingnan mo, kahapon nag-sermon si Pastor Kaderma. Sabi niya, pag kayo ay pumunta sa mga tao, this is quoting Matthew chapter 10, pag pumunta kayo sa mga tao, huwag kayong magdadala ng supot, huwag kayong magdadala ng supot ng salapi, huwag din kayong babati kahit kanino. Diretso kayo mga kapatid, huwag kayong makipagtsikahan. Don't let anyone hinder you. Don't let anyone stop you. Pero ano nangyari kay Gehazi? Sabi, ito yung stuff, ilagay mo dun sa bata. Pero naku, may kinausap pa siya, may na-delay na siya mga kapatid. Kaya hindi tayo makapag-canvas. Magsi-cellphone, magfi-Facebook, kung ano, chichikahin si ganito. No, pagka may canvassing ka mga kapatid, focus ko na by alas 8, may makakausap ako, may kakanvasin ako. Ang nangyayari sa atin, maya-maya, naligo muna ako, manood muna ako, wala na. Imbis na maka-1,000 ka, hindi ka na makaka-1,000. Bakit? Na-delay ka na. And Satan's way is delay. Okay? It is not enough to study the Bibles, other books are studied in order for it to be understood savingly, yung nakapagliligtas talaga, hindi yung nakabasa ka lang para lang ma-fulfill yung requirement. No. The Holy Spirit must move in the heart of the searcher. Mapatid, hanggat hindi mo nararamdaman ng Holy Spirit na pinupuspos kang 130% or 101%, huwag kang lalabas. Huwag kang lalabas. Hayain mo na maramdaman mo mismo ang Banal na Espiritu. Mga kapatid, ano nangyari kay Haring Saul? He was just acting it out. Ginagawa na lang yung responsibility out of obligation. Pero wala na siyang Holy Spirit. Kaya depressed na depression. Pagka tumatrabaho ka na, nagkakanvas ka na, wala na yung Holy Spirit. Para ka ng sako mga kapatid na walang laman. Nagsusumikap tumayong mag-isa. You cannot stand. So, devote yourself in the study of the Bible. Don't let anyone hinder you or stop you. Mga kapatid, pag-aralan mo ang Biblia, pag nakapag-aral ka ng Biblia at narinig mo ang Panginoon, nakita mo si Kristo, determined ka na sakupin ng 1,000. Pero pag wala kang relasyon sa Panginoon, takot na takot ka kasi wala sa iyong Panginoon. Wala sa iyong Panginoon. At yun ang pinaka-nakakatakot sa lahat mga kapatid. Kaya nung hindi niya makausap ang Panginoon, nakipag-usap siya sa tawag niya soothsayer, sa mga multo-multo. Sa demonyo siya nakipag-usap. See? At hindi niya alam na demonyo palang kausap niya, akala niya si Samuel. Mga kapatid, pag wala na po tayo ang Holy Spirit sa atin, akala natin nananalangin tayo sa Diyos, yung pala sa demonyo na lang pala tayo nananalangin, nakikipag-usap. It's just because we do not anymore see. Wala na tayong determination. Wala na tayong distinction. Hindi na tayo mag-distinguish kung sino kausap natin. Hindi natin naririnig yung voice of God kasi hindi na natin kilala ang Diyos. But when the Comforter is come, whom I will send to you from the Father, even the Spirit of truth. Pag napuspos ka ng Banal na Espiritu, ano mangyari? Which proceeded from the Father, He shall testify of me. Baka naman po pag nagkakanvasing tayo, ang natitestify na natin ay lifting me, hindi na si Christ. Ang me na binabanggit dito ay si Jesus. He will testify of me. And ye also will bear witness because ye have been with me from the beginning. Ang tanong, may relasyon po ba kayo kay Kristo from the beginning? Kasi kung wala kang relasyon sa Panginoon, kanino ka nag-witness? Yung babaeng Samaritana mga kapatid. Just had a few minutes with Jesus. But she could not contain herself. She could not contain herself. Talagang nag-witness talaga siya mga kapatid. Kaya ang dali ng canvassing work sa kanya. Buong syudad sumunod sa kanya. Bakit? Kasi na-meet niya si Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kung hindi natin na-meet si Jesus Christ at nagsusumikap tayo mag-witness, nahihirapan tayo. Hirap na hirap tayo. Okay? Sa Patriarchs and Prophets, ang kauna-unahang libro ng Conflict of the Ages series, ang unang binanggit ay God. Yun ang unang binanggit. God is love. Sabi ni Ellen White, God is love. His nature, His law is love. It ever has been,
it ever will be, the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose ways are everlasting, changes not. Yan yung kauna-unahan mong mababasa sa Patriarchs and Prophets. Pag natapos mo nang basahin lahat at nakarating ka na sa dulo ng great controversy, ito rin ang mababasa mo. From Him who created all, flow life and light and gladness throughout the realms of illimitable space, animate and inanimate, in their unshadowed beauty and perfect joy, declare that God is love. Pag nakatagpo ka mga kapatid, at nabasa mo ang Bible or Spirit of Prophecy, tagusan, ang unang makukuha mo ay love. And because of that love, sisipag ka. Greater love has no man than this than to lay down his life for his friends. Kaya hindi tayo makapag-sakripisyo para sa iba, para mag-canvas. Nakagaya ni Robert Caldwell, nung nag-canvas siya mga kapatid, dala-dala niya lang ay bisikleta. At ang paborito niyang canvas ay mga kapatid ay Baguio. At bisikleta, Baguio, dala-dala ang mga libro mga kapatid. At wala pong maayos na road at wala rin pong maayos na mga bridges. So isasakay niya pa yun mga kapatid sa bangka. And yet magkakanvas siya. Paulit-ulit siyang magkakanvas mga kapatid. Nang walang pagod. At ganito rin po kainit nung panahon. Mga kapatid. But because of that love, kaya niya pong mag-canvas. Ngayon mga kapatid, pa-aircon na lang tayo. Hindi pa tayo makapag-canvas. Bakit? Kulang sa love. Kulang ang love ni God. John 15:26, binanggit ko na ito kanina. So, right goal of interpretation. Paano tayo magbabasa ng Biblia? Your salvation depends on your hearing aright and receiving with meekness the engraft word. Yan mga kapatid. Your salvation depends on your hearing aright. So, kailangan tama ang pagkakarinig natin mga kapatid. Tama ang pagkaka-interpret natin. Okay? Minsan, pag nagbabasa tayo ng Biblia, may mga nakikita tayong symbolism, typology, moralism, allegory, and significance. Pero, pag binasa natin ang writings ni Ellen White, dumadaan siya sa isang complete cycle mula doon sa mga events, to symbolism, to the Bible truth, yung mga prinsipyo, to the history of and redemption of Revelation, hanggang sa mapulfill ito sa buhay ni Christ, hanggang sa malaman natin ano yung significance nito sa buhay natin. Okay? Kung dumiretso ka agad tayo mula sa Old Testament, diretso ka agad sa Bible application, at hindi dumaan kay Kristo, hindi natin nakita si Kristo, ang tawag doon ay allegory. Kung galing tayo sa Old Testament truth, tapos dumiretso tayo kay Kristo, pero wala application sa sarili, ang tawag doon ay typology. Kung nakita lang natin yung significance o yung tinatawag nating mga prinsipyo sa Old Testament, ang tawag doon ay symbolism. Pag nakita natin ang truth, tapos tinignan natin yung buong kasaysayan ng Israel hanggang sa dumating si Kristo, yung katuparan doon kay Kristo, mga kapatid, this is the system by which how we study the Bible. So, what lens do we need para maintindihan natin ang Bible? Sabi ng Gospel Workers 315, the lens of the cross. In order to be rightly understood and appreciated, every truth in the Word of God from Genesis to Revelation must be studied in the light that streams from the cross of Calvary. So kailangan pala ang light o ang lens na gagamitin natin ay yung cross of Calvary. Every time na babasahin natin from Genesis to Revelation, kailangan gamit natin yung lente ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang problema mga kapatid, ang nakikita lang natin pag Sabadista, Sabado. Pag kulpultura, nakikita lagi nila ay paano, sana ay kaluluwa ang nakikita natin, hindi sales. Pagka reform naman, ang laging lundo ng usapan, vegetarianism. Laging doon sa vegetarian, papunta ang lahat ng bagay. So, ano ba mga kapatid ang goal talaga natin every time na nagbabasa tayo ng Bible? Kasi pati Bible, mga kapatid, narinig ko, may isang dating union president nagsalita sa ayat, sabi niya, talagang ang lundo ng kanyang laging pinag-uusapan ay vegetarianism. Hanggang sa dumating na sa doon sa point na interpretation na, kaya daw hindi kinain si Daniel ng leon dahil siya vegetarian. Pag
pagka-vegetarianism ng mga kapatid, ang lente ng mata mo, lahat na nakikita mo sa Bible, vegetarian. Yan ang interpretation mo kasi hindi na si Kristo yung sentro ng lente ng iyong mata. Sabi ng Spirit Prophecy, Manuscript 49, hanging upon the cross, Christ was the gospel. This is our message, our argument, our doctrine, our warning to the impenitent, our encouragement for the sorrowing, the hope of every believer. If we can awaken an interest in men's mind that will cause them to fix their eyes on Christ, we may step aside and ask them only to continue to fix their eyes upon the Son of God. Kapatid, the Lamb of God. So, ano nangyari kay John the Baptist? Sabi niya, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Nung may pakilala niya, iniwan na siya ng mga alagad niya. Tapos namatay na siya. Ito yung goal natin mga kapatid, yung maipakilala natin ang mga tao. Hindi yung maghahari-harian tayo, ako nag-disciple dyan. Sipulo ko yan. Susundin yan lahat ng gusto ko. Bakit? Ano ko yan eh. Bata ko yan. No? Si John the Baptist, matapos siya mangaral, in-introduce niya si Christ. Iniwan na siya. Yun ang goal natin mga kapatid. Ang maging discipler tayo para kay Christ. Para iwan na tayo ng mga tao at dumiretso na sila kay Christ. Because if they rested in Christ, they will never again be weary. Another quotation from Ellen White, the incarnation of Christ, His divinity, His atonement, His wonderful life in heaven, our advocate, the office of the Holy Spirit. All these vital themes of Christianity are revealed from Genesis to Revelation. Each is a golden link in a perfect chain of truth. So mga kapatid, ang golden link ay yung plan of redemption. Dapat maintindihan natin yan. And nandito to lahat sa mga sulat ni Ellen White. Amen? So, ito po ang goal mga kapatid. Christocentric is Christ-centered. Christotelic is Christ our goal. Christologic is Christ the meaning. And Christiconic or icon, Christ our image or our example. Ito yung goal natin sa pagbabasa natin ng Biblia. Ang sentro ay si Kristo, ang goal sa pagbabasa ay si Kristo, ang meaning ng lahat ng bagay ay si Kristo, at ang pinaka-example natin para sundin ay si Kristo. Testimonies for the church says, the cross must occupy the central place because it is the means of man's atonement. Kailangan sentro si Kristo. Hindi ang Sabbath, hindi ang, okay yun mga kapatid, we can talk about the Sabbath, we can talk about other doctrines. Pero kung hindi siya natapos kay Christ, wala rin siyang kabuluhan. Okay? Kailangan matapos siya kay Christ. Christologic. Sabi ng Gospel Workers, the sacrifices of Christ and atonement for sins, the great truth around which all other truth cluster. Okay? The cross must occupy the central place. Binanggit ko kanina. Sabi niya, Christotelic. Okay, theological discourses are essential that people may see the chain of truth, link after link, uniting the perfect whole. But no discourse should ever be preached without presenting Christ and Him crucified as the foundation of the gospel. Kailangan talaga lahat ay nakasentro kay Kristo. And then, paano tayo magiging effective na pulpultor? Eto na mga kapatid. Naalala ko ng mga panahon mga kapatid na ako ay nagka-canvas. Pagkadikit ko yung sa jeep, bigyan ko siya ng Tracks. Steps of Christ. Ang tanong ng tao, anong religion po ito? Sabi ko, ang mahalaga po makilala niyo si Kristo. Basahin. Yan. Tapos, one time nag-canvas kami sa Makati. Bata pa ako na, I was 17 years old. Pag-canvas namin, sabi nung tumawag siya sa mga kumare niya. Sabi niya, mga kumare, meron ako dito, may mga anghel dito sa akin. Sabi niya, may mga anghel. Ay, dadalaw dyan sa inyo, bilhin niyo lahat. Grabe, bakit? Kasi narinig nila na pinagpipray sila at naririnig nila yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. You know, it's not only the product knowledge na meron tayo, kundi yung kaibahan natin is Christ-centered tayo. Hindi tayo religion-centered. Pag nakita nilang Christ-centered tayo, all religion will be attracted. Tinan mo, we must become exponents of the efficacy of the blood of Christ.
by which our own sins have been forgiven. Only, ano sabi? Only thus can we reach the higher classes. Marireach lang daw natin ang higher classes kung magiging exponents tayo ng efficacy of the blood of Christ. Kahit na ang ibibenta natin ay water, kahit ang ibibenta natin ay Bible stores or whatever, dapat ma-lead ang conversation lagi sa cross of Calvary. Lalo na sa mga Katoliko. Ang Katoliko ay Christ-centered. Bakit? Kasi lagi sila nakatingin sa krus. Lahat ng simbahan nila may krus. Lahat ng ang problema lang nila mga kapatid, hindi nila alam katotohanan. Pero hindi na po problema ang krus. Kaya yung mga galit sa krus, Pastor Jackson, galit sa krus, allergic sa krus. Pag nakakita ng logo na may krus, allergic na agad. Ang alam kong allergic sa krus, mga kapatid, allergic din sa bawang at saka sa sibuyas. Naintindihan niyo mga kapatid? Yun lang ang alam kong allergic sa krus eh. Yung natutunaw pag nakakita ng krus. Natutunaw din pag nakakita ng bawang. Pero mga kapatid, ang daming mga Katoliko na pag narinig ang krus, they would love to hear about it because they see the symbol but they never know the meaning. Nakikita nila yung simbolo na araw-araw pero hindi nila kilala yung kanyang buong pagkatao. Christ became our substitute. He took our place and thus ransomed us from the condemnation of death. Sana mga kapatid, bago man lang kayo umalis dun sa bahay, ma-explain ninyo na namatay na si Kristo para sa kanila. Na tanggapin lang nila ang Panginoon. Huwag kayong aalis sa bahay na hindi nyo man lang natanong, naniniwala po ba kayo kay Kristo? Gusto niyo po bang ipanalangin ko kayo? Tinatanggap niyo po ba si Kristo bilang tagapagligtas niyo? Malay niyo mga kapatid, yung pala ay hinimatay na o kaya ay kagaya ko mga kapatid ay nagkaroon ng heart failure. Pagbalik niyo patay na pala siya. That may be your last visit. Siguro wala na kayong pagkakataon. Pero pwede na ninyo ipatanggap si Kristo during that time. Kung nakikita niyo open-minded. Pag hindi pa, alam niyo naman yun. The life of Christ was a life of humble simplicity, yet how infinitely exalted was His mission. Christ is our example in all things. Siya ang example natin sa lahat ng bagay. Sabi ni Ellen White nung tinangat niya yung Bible, brethren and sisters, I commend to you this book. Sana ay makadalaw kayo sa Adventist Heritage Center. Itong picture nito ay nasa Adventist Heritage Center. Gumawa tayo ng pulpito ni Ellen White, mga kapatid. Doon na replika para maramdaman ninyo kung gaano ka-precious sa Panginoon ang Biblia para makakilala natin ang ating Panginoon Kristo. I would like to encourage all our canvassers, our colporteurs, never to leave Christ. Never to go ahead of Christ. Because when you go ahead of Christ, you will face Satan alone. Sana mga kapatid, magtagumpay po kayo. And how I wish I could hear reflections. Pero wala na sigurong oras. May the Lord bless you and keep you in the hollow of His hands. God bless. Amen. Amen. Oh, thank you so much po, Pastor Brian, for really